Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Casper. Ako nga pala si Julius. Ang kwentong ito ay hindi ko po karanasan. Sa kumpare ko na si Willie nanggaling ang kwentong ito. Tagapakinig niyo rin siya, sir. Nakikinig siya tuwing gabi pagkatapos ng kanyang trabaho. At dahil ako ang magaling magsulat, ako ang naaatasan niya na gawin ito. Karanasan nila itong mag-asawa ng nagdadalang tao ang kanyang misis. Taong 1993 ito nangyari. Nang panahong ito, may namana na bahay si Willie sa kanyang lolo. Kamamatay pa lang kasi ng matanda at dahil wala pang sariling bahay nito si Willie at nakisiksik pa lamang siya noon sa kanyang mga magulang, napagpasyahan niya na lumipat na lamang roon. Hindi naman problema sa kanyang ama't ina ang pakikitira niya. Pero dahil nagsisimula na rin bumuo ng sariling pamilya si Willie, ito ang naging pagkakataon niya upang bumukod. Kaya naman masaya silang tumira roong mag-asawa. Ang lahat ng gamit nila sa kabilang bahay, kanilang hinakot at tumira rito. Napakaganda ng view sa bagong bahay. Kitang-kita rito ang dalampasigan. Sariwa pa ang hangin. Tamang-tama para sa pagbubuntis ni Marian. Malayo sa mga polusyon na siyang makakasama sa kanilang kalusugan. Pero sa di niya malamang dahilan sa kabila ng kagandahan ng paligid, nakapagtataka na kunti lamang ang mga tao roon. Kunti lamang ang mga kabahayan. Naisip niya na baka sa ganitong lugar lamang naisip ng kanyang lolo na tumira. Malayo nga naman ito sa mga chismis, pero tuwing gabi, nakakarinig silang mag-asawa ng mga bagwis ng pakpak. At sa di malamang dahilan, sa tuwing naririnig iyon ni Marian, medyo kumikirot ang kanyang tiyan. Parang maduduwala rin siya. Hindi nila alam kung anong klaseng ibon iyon. Pero naiisip rin naman ni Willie na baka kwago iyon o di naman kaya ay paniki. Ang mga ganitong hayop lang naman kasi ang aktibo tuwing gabi. Sa tuwing nangyayari iyon, nilalabasan na lamang ito ni Willie at binabato ang puno kung saan niya naririnig ang ingay. Nawawala naman iyon pero laking gulat niya. Dahil sa tuwing binabato niya ito, may lumilipad palayo na isang malaking ibon. Kasing laki ito ng inahing manok at hindi niya alam kung manok ba iyon o kung ano pa man. Basta kapag nawawala lamang iyon ay doon na gumagaan ang pakiramdam ni Marian. Para bang nagiging punot dulo lamang ng pagkakasakit ng tiyan nito ay ang misteryosong ibon na iyon, na bigla-bigla na lamang lumilitaw kapag madilim na ang paligid. Kaya naman dito na sila nagduda at sinasara na lamang nila ng maayos ang pinto at bintana kapag lumalatag na ang dilim. Pero di talaga nagbabago ang kanilang nararanasan. Sa tuwing sumasapit ng kailaliman ng gabi, nakakarinig uli sila ng misteryosong mga pagaspas. Ngunit hindi lang isa ang kanilang naririnig. Parang dumoble niya. Hindi naman sila nagkamali dahil nang buksan ni Willie ang bintana upang tignan iyon, namataan niya na may dalawang ibon na lumilipad palayo. Ngunit ang gumugulo sa kanyang isipan ay kung bakit mas malaki ang isa. Kahit malayo na ito ay alam niya na kasinlaki ito ng isang tao, pero wala ang ibabang parte ng katawan. Biglang nangilabot siya sa nasilayan. Hindi niya lubos akalain na totoo pala ang mga ganoon. Mahirap paniwalaan pero siya talagang nakasaksi. Matapos lumayo ng mga nilalang na iyon, dito muling humupa hanggang sa tuluyang maglaho ang pananakit ng tiyan ng kanyang misis. Talagang manananggal nga ang nasilayan niyang iyon. At para hindi matakot si Marian na magiging sanhi ng pagkakaroon nito ng anxiety,
Hindi niya lamang iyon kunento ang bagay na iyon. Nang matanong mo ito, syempre sinabi niya na lamang na mga ibon lang iyon. Binanggit pa niya na sa susunod, hihingi siya ng scarecrow sa mga magsasaka sa kabilang lugar. At kahit na luma lamang para hindi nadapuan ng mga ibon na ito. Niyakap niya ito ng mahigpit at siya ay natulog na. Kinabukasan, napagpasya ni Willie na iwanan muna saglit ang asawa. Maghahanap buhay siya para sa kanilang mag-asawa. Mula kasi nang lumipat sila ay naubos na ang kanilang ipon. Naisip niya na sumama sa kanyang tiyuhin sa pangingisda sa kabilang lugar. Ang pangalan nito ay Mang Victor. Pero syempre, bago nangyari iyon, nagpaalam muna siya sa kanyang asawa. Binilinan niya pa ito na wag lalabas at kapag may tao na hindi naman kakilala ay wag papasukin. Napatango na lamang ito at siya ay ipinag-ingat. Iyon nga ang nangyari. Sumama siya sa kanyang tiyuhin. Sa kalagitnaan ng kanilang panghuhuli sa laot, meron siyang bagay na natanong kay Mang Victor. Tito, meron bang manananggal sa lugar ni Lolo Orlando na pinaglipatan naming mag-asawa? Natigilan naman sa ginagawa ang lalaki at pagguhay. Tinitigan siya nito ng seryoso. At bakit mo iyon natanong? Meron bang nagpaparamdam? Oo, tito. Gabi-gabi kaming nakakarinig ng pagaspas. Pero kagabi, meron akong nakitang 2 ibon. Pero sa tingin ko, hindi ibon yung isa roon. Mas malaki kasi ito kumpara sa isa. Mas malapad ang bakbak. Malatao ang korte ng katawan pero wala yung pang-ibabang parte. Paliwanag niya rito. Tama ka sa kutob mo. Manananggal nga iyon, kaya dapat ipag-ingat mo ang misis mo. Yung kasama naman noon na ibon ay isang tiktik. Pero teka, bakit mo siya iniwanan? Kailangan po kasi namin ng pera para sa pang-araw-araw namin. Tugon niya rito. Pero dapat, maglagay ka ng pangontra nang sa ganun ay ligtas sa mga ganong uri ang asawa mo at ang magiging anak ninyo. Paalala sa kanya ni Mang Victor. Napatango na lamang siya at pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa trabaho. Marami naman silang nahuli kaya medyo malaki rin ang naging parte ni Willie. Kaso nga lang, pag-uwi niya sa kanila, mayroon siyang nalaman na balita sa kanyang asawa. Ayon dito, habang naghuhugas siya sa mga plato sa kusina, mayroong pares na mga mata umano siyang nakita sa sewang ng dingding na kawayan. At ito ay nakatingin sa kanya. Nang silipin niya iyon sa bintana, nakita raw niya na isang babae. Ngunit sabog ang kanyang buhok. Talagang nakakatakot. May nakasampa pa umanong malaking ibon sa balikat nito na namumula ang mga mata. Ngunit nang magpausok raw siya ng goma, tsaka na lamang umalis ang nilalang. Bakit ka naman nagpausok ng goma, mahal? Baka masama iyon sa baby natin. Wala na akong maisip na ibang paraan, mahal Ayoko naman na lumapit pa sa bintana para lang sabuyan ng asin. Natatakot ako sa aura ng nilalang na iyon. Paliwanag ni Marian. Kitang-kita pa rin sa mukha nito na hindi pa nakakahuma sa naranasan. Niloloko mo lang yata ako, mahal Ang sabi mo, malalaking ibon lang ang nakita mo. Mukhang sila iyon Dagdag pa ng babae. Napabuntong hininga si Willie. Sumakit na naman ba ang tiyan mo, mahal? Oo, sobrang sakit. Parang ang hinahalukay ang loob ng tiyan ko Mukhang kailangan mo na nating lumipat sa kanila mama at papa.
Pahayag ni Willie. Agad namang tumutol ang babae. Nakakahiya na kina mama at papa. Bubuo na rin ng pamilya ang isang kapatid mo at tiyak na doon na rin mananatili. Ito na yung pagkakataon natin na magkaroon ng sariling bahay. Bakit pa tayo aalis, hindi ba? Nalabanan natin yung mga elemento na iyon dahil trespassing sila. Palaban na wika nito sa kanya. Sige, kung iyan ang gusto mo. Hihingin na lang ako ng mabisang pangontra. Pero teka, may iwan na muna kita dito ha. Hihingi ako ng bagakay kay Papa at kung may dumating man, magsindi ka na lang ng goma. Bili niya sa asawa. Napatango naman ito at siya ay ipinag-ingat. Pero bago siya umalis, naglagay siya ng asin sa palibot ng tahanan. Malayo-layo pang lalakarin ni Willie bago makarating sa terminal ng tricycle. 2 kalsada pa bago makatungo roon. Magdidilim na rin at mabuti na lamang. Hindi niya nakalimutan na magdala ng itak bilang proteksyon sa kanyang sarili. Nang malapit na nga siya sa terminal, may nakita siya sa taas na lumilipad. Mas mapuno sa lugar na iyon at mas dumilim na rin dahil sa pagtakbo ng mga oras. Muli niyang namataan ang manananggal. Itim na itim ang katawan nito at malalapad na mga pakpak at kalahati lamang ang katawan. Paikot-ikot lamang ito sa himpapawid na parang may hinahanap. Ani may agila na naghahanap ng mga marites. Hinugot ni Willie ang kanyang itak. Kanina nga bago umalis, hinasan niya ito ng mabuti para maging ubod ito ng talim. At sa isang tagpas ay pati anino nito ay mapuputol. Maya-maya pa, nakarinig siya ng huni ng tik-tik sa di kalayuan. Malapit lamang iyon, kaya alam niya na malapit lamang ito. Parang gulo. Sa palagay niya, naghuhudyat ang ibon na ito sa kanyang amo na parang nagsasabing, meron na itong nakitang bibiktimahin. Walang iba kundi siya. Nang umuni na nga ang ibon, namataan niya na nawala na sa kinapupistuhan ang nilalang na kalahating katawan lamang. Kaya naman kahit may itak siya noon, nagmamadali na siyang naglakad. Napakabilis kasi nito at ayaw niya namang ipanganak ang anak nila ni Maria na walang ama. Kaya naman kinakailangan niya na mag-ingat para sa kanyang buhay. Habang siya nga ay naglalakad takbo sa isang makipot na kalsada na pinapaligiran ng mga puno at mga talahib, nakakarinig siya ng mga bagwis ng bakbak. Kaso nga lang, hindi niya matukoy kung saan ito naroroon. Nakakalanghap na rin siya ng nakakasulasok na amoy langis sa di kalayuan. Talagang napakasakit sa ilong na siyang nagpapabaliktad sa kanyang sikmura. Habang tumatakbo nga siya, ramdam niya yung mga kinain niya kanina ay gustong-gusto ng iluwa ng kanyang tiyan. Umaabot na ito sa kanyang lalamunan ngunit pinipigilan niya na lamang. Nang lumingon nga siya sa kanyang likuran, halos mawala siya sa katunuan dahil sa kanyang nasilayan. Nakita niya kasi ang manananggal na gumagapang sa kalsada, ngunit patuloy sa pagkampay ang pakpak upang di sumayad ang kalahating katawan sa lupa. Titig na titig ito sa kanya. Magulo ang mahabang buhok at parang uling sa itim ang buong balat. Kasama rin ito ang alagang tiktik. Hindi ito lumilipad pero parang manok kung siya ay habulin. Mas binilisan pa niya ang pagtakbo dahil alam niyang wala siyang mahihingian ng tulong roon. Halos wala kasing bahay roon at malalayo pa ang agwat. Narinig niya nga na tumatawa ang manananggal. Parang demonyo ang titig nito. Sa ating naririnig niya ang paghalakhak, parang nawawala ng lakas ang kanyang mga binti. Nanghihina siya dahil sa sobrang nerbiyos, lalo't pat unang beses lamang niya itong naranasan. Kung sino man ang nasa katayuan niya ng mga oras na iyon, tiyak na ganoon rin ang mararamdaman.
Pawis na siya at hingal na hingal. Pagkaramdam niya, para siyang hinahabol ng mga aso. Mabuti sana kung aso lamang dahil may pag-asa pa siyang mabuhay. Pero ang mga hubahabol sa kanya ay hindi hayop, kundi mga totoong halimaw na alagad ng dilim. Makalipas ang higit kumulang 20 minutos na pagtakbo, sa wakas, natatanaw na niya ang terminal. Nang lingunin niya ang kinaroroonan ng mga nilalang, nawala ang mga ito. Marahil ay nakatunog na sila na marami ng tao roon. Kaya naman agad na siyang lumapit sa mga tricycle. Pumara siya rito at siya naman ay pinasakay. Tinanong siya ng driver kung saan ang tungo niya. Nabanggit niya naman ang lugar ng kanyang mga magulang. Bago sila lumarga, nausisa pa ng driver kung bakit pawis na pawis siya at namumutla pa. Naisip niya na baka hindi maniwala ito kaya inihayag niya na lamang ay hinabol siya ng aso. "Pre, nakita ko kanina," wika ng driver. Nangunot ang noo ni Willie. Sa oras na iyon ay umaandar na ang sasakyan. "Nakita ang alin po?" "Nakita ko na hinahabol ka ng manananggal. Huwag ka nang magkaila pa, pre," tugon nito sa kanya. "May manananggal ba talaga sa pinagtirhan namin?" tanong ni Willie. "Oo pre, meron. Pero hindi naman dumadali ng hindi buntis. Puro buntis lang ang dinadali kasi." Dahil sa sinabi ng lalaki ay muling nangunot ang noo niya. "Teka pre, parang mali yata ang impormasyon mo." Malakas ang boses niya para marinig ng mabuti ng lalaki. Maingay kasi ang makina ng sasakyan. Iyon ay dahil may balak kang sugpuin siya kaya pati ikaw ay dinadamay. Sa totoo lang kapag may buntis sa baryo ninyo, lumilipat sila sa ibang lugar para makaiwas sa ganong mga ore. Nagalit na sa iyo yung manananggal pre. Kaya ang maipapayo ko, labanan mo na lang ang elementong iyon. Kahit kasi lumipat kayo ay susundan pa rin kayo. Huli na para gawin pa iyon. Seryosong payo nito sa kanya. Kung ako sila, lilipat sila sa Amerika, tingnan natin ang masundan. Napalunok na lamang siya ng laway at hindi na kumibo pa. Kalahating oras ang lumipas bago siya makarating sa tahanan ng kanyang mga magulang. Tama nga ang sinabi ng kanyang misis. Siksika na ang mga ito roon. Nalaman niya na nabuntis na ang kapatid niyang babae. Tapos doon pa pinatira ang kinakasama nito. At ang kapatid niyang lalaki pinatira rin ang nobya nito sa kanilang bahay. Kung lilipat man sila roon, wala na silang puwang pa. Masyado kasing mababait ang mga magulang ni Willie kung kaya't doon pa pinapatira pati ang mga kinakasama nito sa maliit at siksika na bahay. Nang kumustahin siya ng ama kung ayos lang ba sila ni Marian sa bago nilang tinutuluyan, nagsinungaling na lamang siya. Sinabi niya na opo, paresko ang hangin at tahimik ang kapaligiran. Kaya naman masayang-masaya ang kanyang ama nang malaman iyon. Dito na binanggit ni Willie kung anong sadya niya kung bakit siya nagtungo roon. Pinagbigyan naman siya ng tatay na kumuha ng mga bagagay sa likod ng bahay. Pero may naalala si Willie. Mayroong medalyong itinatago ang kanyang ama noon. Hiningi niya iyon at nang tanungin kung bakit, sinabi niya na lamang na baka may aswang sa kanilang lugar. Ayaw niya talagang makaabala sa kanyang ama, lalo na't marami pa itong pinoproblema sa kanyang mga kapatid. Kaya nang nakuha niya na ang mga kailangan niya, agad na siyang nagpaalam sa ama. Batid niya naman na hindi na siya gagaluin pa ng manananggal, lalo pat may suot na siyang pangontra at may buhat-buhat pa siya na mga bagakay. Nagpahatid muli siya sa tricycle driver kanina bago makarating sa kanila. Nang makababa nga siya ay muli siyang naglakad. Alam niyang
Bubunuin ng 20 minutos ang kanyang paglalakad. Pero kampante naman siya. Ang inaalala niya lang ay ang asawa. Mag-isa lamang ito roon at baka mamaya pag-iinitan na ito ng manananggal. Mabuti na lamang habang siya naglalakad pa ay tahimik na ang kapaligiran. Medyo napagod na rin siya dahil sa kanyang buhat-buhat. Nang nasa kanila na siya, laking sindak niya nang makitang walang ilaw ang loob ng kanilang bahay. Nasilayan niya rin na bukas ang kanilang pintuan. Kinabahan siya, kaya naman tinawag niya si Marian. Hinugot niya rin ang kanyang itak, ngunit ilang beses niya nang tinawag ang pangalan nito ay wala pa ring tumutugon sa kanya. Binuksan niya ang ilaw at nasilayan niya sa salas na meron rong itim na balahibo na nakakalat sa sahig. Balahibo ito ng ibon. Tinahak niya ang kanilang kwarto upang masuri ang kalagayan ng kanyang asawa. Mariin pa niyang hawak-hawak ang kanyang itak. At habang naglalakad siya, tumatambol sa kaba ang kanyang dibdib. Labis siyang nag-alala para kay Marian. Kung meron mang masamang nangyari rito, hindi niya mapapatawad ang sarili. Lalo pat dalawang mahal sa buhay ang mawala sa kanya. Walang iba kundi ang asawa na si Marian at ang kanilang magiging anak. Nasilayan niya na, pati ang kwarto nila ay walang ilaw, kaya naman binuksan niya ito. Tumambad sa kanyang paningin ang nagkalat nilang mga kagamitan sa sahig. Maya-maya pa, meron siyang narinig na humihikbi sa ilalim ng papak, kaya naman dumapa siya. Namilog ang kanyang mga mata nang masilayan doon si Marian. Umiiyak ito at nakisiksik sa ilalim. Namumutla na parang papel ang muka. Anong nangyari, mahal? Bakit magulo ang bahay? Ano bang nangyari? Tanong niya rito. Pinalabas niya rin ito sa ilalim ng papak. Nang mahawakan niya ang kamay nito ay ramdam niya na nanginginig ito. Pinagpapawisan at alam niya na abot-abot langit ang trauma nito sa naranasan. Ikwento mo na, mahal. Ano nga kasing nangyari? Ano? Pinunasan muna ni Marian ang mga luha bago ito sumagot. Nakapasok rito yung manananggal at yung tiktik, mahal. Nasa loob sila ng CR. Uwi ka nito sa kanya. Teka, paano nangyari yun? Bakit nakulong sa CR? Sinagot naman siya ng babae na binitag niya ito sa CR. Nang makapasok raw kasi ang manananggal sa pagkaubos ng goma na kanyang pinapausok, nagtungo siya sa CR upang buksan ang pintuan. Kaya naman siyempre sinundan siya ng nilalang. At nang makapasok na sa kubeta ang mga elemento, tumambling raw siya para hindi madakma ng mga ito. Sa kabila ng buntis ang kanyang asawa ay nagawa pa ang ganoong bagay. Mabuti na lamang ay matibay ang kapit ng kanilang anak. Tsaka niya naalala na dati nga palang dancer si Marian, kaya napakadali lamang iyon para sa kanya. Nang makalabas nga ng banyo si Marian, nilak niya ang pintuan nito. At mabilis na tinalian ang labas. Hindi lang kasi ito doorknob, kundi isa itong may kahoy na hawakan. Kaya naman hindi nakalabas ang mga elemento. Pero sa kabila niyon, abot-abot raw ang trauma ni Marian kaya nagtago ito sa ilalim ng papak. Iniisip rin daw niya na baka makawala ang mga ito. At ang malaman ni Willie sa asawang bagay na iyon, biglang tumalim ang kanyang mga mata. Muli niyang hinawakan ng mariin ang itak at tinungo niya ang banyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto nito hanggang sa tumambad sa kanyang paningin ang tiktik at ang nilalang. Nilosob siya nito pero hindi siya nagpadaig. Pinagtataga niya ito. Nilantad pa niya ang kanyang medalyon para ito'y manghina. Kaya naman bumilang lamang ng kalahating oras, napatay niya na ang mga nilalang. Dinala niya sa kagubatan ng katawan ng mga ito at doon ay inilibing. Nagtamo rin siya ng mga sugat kaya naman ginamot ito ng kanyang misis pagkatapos. Magmula nga nang mangyari iyon,
Wala nang namimeresyo sa kanilang mag-asawa. Yung mga bagay na nahingi niya sa ama ay itinanim niya na ito sa palibot ng kanilang tahanan. Kaya naman ay may seguridad na ang kanilang tahanan. Naiiwan na ni Willie si Marian para maghanap buhay nang walang inaalala. Lumipas ang 2 linggo, meron silang nabalitaan sa kabilang lugar na may natagpuan na kalahating katawan ng babae na inaagnas na sa may kakahuyan. Maraming nag-alala na baka pinatay lamang ito sa kalunos-lunos na paraan. Pero para sa kanila, ni Willie at Marian, alam nila kung saan galing iyon. Walang iba kundi ang ibabang parte ng katawan ng manananggal. Inaagnas na ito dahil hindi na bumalik ang kalahati pang katawan dahil napatay na ito ni Willie. Lumipas panahon ng ilang mga buwan, nanganak na rin ng ligtas at payapa si Marian. Isinilang niya ang isang malusog na lalaking sanggol. Pinapangalanan itong Baby Gabriel at tuwang-tuwa naman si Dingdong. Ay iba pala yun. Ang bata rin ang dahilan kung bakit mas lalo pang tumatag ang kanilang relasyon. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. At muli, ako po si Julius. Maraming salamat. At may nakasulat na wakas. May susunod pa na kwento. Isang buwan ang piyestahan sa lungsod kung saan ay matatawag na tumandok ang angka ni Virilio. Malaki naman ang kikitain ng pamilya sa pagnenegosyo ng inihaw. Ito ang pinakapatok ng negosyo sa tuwing may piyestahan. Pamaris kasi ito madalas sa inumin ng mga nakipiyesta. Pulutan kumbaga. Isang linggo na sila noong nakapwesto ang pamilya ni Virilio. Madalas siya ang laging nasa harap ng apoy para magsalang ng inihaw na order ng mga customer. Binata siya at marami nang alam sa kanilang negosyo, kaya hindi na nakapagtataka na siya malimit ang gumagawa ng lahat. Kahera lang ang kapatid niyang babae kasi ayaw din naman niyang haharap ito sa apoy at usok. Isang babaeng napansin ni Virilio na kada gabi ay customer nila ito lagi. Saktong tig-1 dosena ng isaw ang lagi nitong pinapaluto. Kaya nakilala niya ang mukha nito at sa tuwing lalapit ito sa pwesto ay alam na niya kung ano ang nais nitong ipaluto sa kanya. "Miss Ganda, taga rito ka ba?" Lakas loob na tanong ni Virilio sa dalaga. "Ay, dayo lang po ako dito. Nakipiesta lang po at saktong nasa tiya ako nakatira dahil naghahanap ako ng mapapasukan na trabaho." Ganun ba? Ay, ako nga pala si Virilio." "Hello po Virilio, ako si Clara." "Naku, kasing ganda mo rin ang iyong pangalan. Oo nga pala, gala tayo mamaya sa sayawan kung ayos lang sa'yo." Iyaya niya sa dalaga. "Pwede naman," tuwang sagot nito. Mas ginanahan ng gusto ang binata sa kanyang trabaho. Nagbandali na siyang maubos ang tinda para makasama na itong gumala. Sa sayawan na ito doindak sila sa saliw ng mga magagandang musika. Hanggang tumunog ang sweet music. Unang beses ni Virilio na sumayaw ng sweet music at si Clara. Ito ang unang dalagang kasayaw niya. Ngunit paminsan-minsan ay may masangsang na amoy na tila galing sa dalaga ang nasasamyo niya. Noong una ay inakala niyang sa paligid lang. Ngunit kalaunan ay nakumpirma na niya na sa dalaga talaga ito nanggaling. Ngunit nahihiya siyang punahin iyon. Nakakadismaya lang sa kanyang parte kasi todo pabango siya. Lalo na at napakaganda ng dalaga.
Hindi bagay dito ang amoy basura na may halong langis. Buti na lang talaga at maganda ito, kaya enjoy pa rin siya. Nilalayo na lamang niya ang ilong mula rito. At buti na lang din at may katangkaran siya. Huling gabi ng piyesta, matamlay si Berhelio dahil matatapos na ang piyesta. Hindi man lang niya niligawan ang dalaga. At sa gabing iyon ay hindi na niya ito namataan sa ihawan nila. Dismayado siya dahil ito lang naman ang nagbibigay ng enerhiya sa kanya sa puyatan magdamag. Kaya nawalan siya ng ganang magbantay ng kanilang paninda sa gabing iyon. Kuya, papasok ka ba ulit sa sayawan mamaya? Huling gabi na ngayon. Bakit parang ang tamlay mo naman yata? Napakamot sa ulo si Berhelio. Hindi niya inasahan na mapupuna iyon ng kapatid niyang babae. Masyado yatang halata ang kanyang kilos. Siyempre naman nila, nakakapagod kaya ang trabaho ko. Buti ikaw nasa kahalang. Ay sus, sabihin mo matamlay ka ngayon dahil wala si Clara. Sus, akala mo naman hindi ko napansin ang bagay na yon. Ikaw Ella ha, saway niya sa kapatid. Hindi niya inasahan na napuna at nakita nito ang kakaibang liksi niya tuwing kaharap si Clara. Sige na anak, isama mo si Ella. Huling araw na ngayon, hindi man lang nakapasok sa sayawan itong kapatid mo. Maranasan man lang niya kung gaano nakaka-enjoy ang sayawan. Malaki na itong kapatid mo Berhelio. Mag-enjoy na muna kayo. Nandito naman ang tatay niyo, tsaka tutulong ang Tio Hector at Tio Melvin niyo. Kumbinsi rin ang ina niyang si Aling Minse. Pumayag na lang din siya nang sabihin iyon ng kanyang ina. Sa sayawan ay todo bantay siya kay Ella. Ngunit ang mga mata niya ay umiikot. Hinahanap ang bulto ni Clara. Baka sakaling mamataan pa niya itong muli. Maging memorable ang piyestang ito ng taon kung ang huling kasayaw niya sa piyestang iyon ay si Clara. Madaldal na nakipag-usap ang kanyang kapatid na si Ella sa mga kakilala nitong nasa loob ng sayawan. Nakikinig lang siya sa ingay ng mga ito. Hanggang sa biglang tumunog ang musika. May lumapit agad na binata kay Ella at hinayaan lang niya ito. Sayawan iyon at pumasok sila doon kaya alangan naman na pagbabawalan niya. Hanggang sa mamataan niya ang lagi na niyang inaabangan. Sa wakas, akala niya ay malungkot ang gabi niyang iyon. Binibini, pwede ba kitang maisayaw? Tanong niya kaagad. Nahihiyang tumango ito. Hindi nito magawang makipagtitigan sa kanya. Nakayuko lang ito sa tuwing tititigan niya ito. Clara, pasensya na kung sobrang bilis ang mga pangyayari. Pero kasi, gusto kitang ligawan. Noon pang unang kita ko sa iyo. Doon napatingala si Clara sa kanyang muka. Noon lang niya ito natitigan ng husto at sobrang ganda para sa kanya si Clara. Kahit pa kakaiba ang amoy nito, hindi nakakasawang titigan. Tsaka lang siya natauhan ng biglang piningot ng dalaga ang kanyang ilong. Ano ba? Hindi mo na ba malimutan pa ang mukhang ito? Tanong ng dalaga sa kanya. Pasensya na, ang ganda mo talaga Clara. Puri niya dito. Iyan lang pala ang habol mo sa akin dahil maganda ko. Hindi naman sa ganoon, basta bukas. Pupunta ako sa tinutuluyan mong bahay. Aakyat ako ng ligaw. Sana may hagdan kayo. Wika niya. Kibit balikat lang ito. Sinabing baka hindi papayag ang kanyang tiya dahil sobrang istrikta. Nag-uumapaw pa rin ang kasabikan sa puso ni Berhelio. Wala pang may nagtangkang magpaalam ng formal para ligawan ito ayon dito. Si Berhelio pa lang
at ramdam niyang may gusto rin ito sa kanya. Silang dalawa lang ang magkasama sa gabing iyon na tila ba ay may sariling mundo sa gilid. Buong magdamag silang nag-uusap. Paminsan-minsan lang niyang tinitignan si Ella. Kasama din ito ang mga kaibigan. Hanggang sa unti-unting nagsisiuwian na ang mga taong nakisiya sa huling araw na iyon ng piyestahan. Nagdesisyon na rin si Clara na umuwi na, kaya lumapit siya sa kapatid na si Ella at binilin dito na sumama ng umuwi sa kapitbahay nitong kaibigan. Hindi mo na ako babalikan pa dito, kuya. Bakit pa? Nandyan naman ang mga kaibigan mo. 3 sila at kapitbahay natin lahat. Sabay-sabay na lang kayo. Bilin niya kay Ella. Di sige. Wika nito. Tuluyan niya itong iniwanan para samahan si Clara. Habang naglalakad pa uwi ay kakaibang pangingilabot ang nararamdaman ni Virilio. Ang huni ng tiktik mula sa kanilang uluhan ay tila ba nakabantay lang sa kanila. Syudad iyon at maraming pamamahay, subalit napakabangis pa rin ng nilalang. May dumadaan namang mga motor subalit pakiwari niya ay tila ba hindi na mga ito naririnig ang mabangis na huni na iyon ng nilalang. Narinig mo yun, Clara? Bulong niya sa dalaga na napakapit sa kanyang balikat. Natatakot ka ba? Iibon lang iyan na palipad-lipad. Wala yan. Kalalaki mong tawa. Alaga daw ng aswang ang mga iyan, sabi ng tatay at nanay. At ni Lola noon. Madalas siyang kwento ni Lola Giit niya. Hindi mo panganib ang mga iyan, ano ka ba, Virilio? Para ka talagang bakla. Nakakadismaya ka na ha. Hindi ka man lang natakot sa aswang, Clara. Ako nga na lalaki takot na takot, tapos ikaw, baliwala lang. Hindi ka gagalawin ng tiktik dahil alaga sila ng aswang. Sabi mo nga, di ba? Magpakalalaki ka naman. Dahil sa sinabi ng dalaga ay naging kampante at naging tahimik siya. Napagtanto niyang nakakahiya nga pala para sa kanya ang ginawa niyang iyon. Para nga pala siyang bakla. Pagdating niya sa kanto ay pinatigil na siya ni Clara. Ayaw na nitong ihatid siya sa bahay ng tiya nito at baka daw mapagalitan silang dalawa. Nagpaiwan nga siya subalit sinili pa rin niya ito kung saan ito papasok na bahay. Nang masiguro ay agad din siyang umalis. Nang sumunod na gabi ay ganoon na lang ang gulat nito. Nang pagbukas nito ng pinto ay bumungad ang kanyang mukha. Magandang gabi, sambit niya. Bakit ka nandito? Gulat na tanong ni Clara. Sino yan, Clara? Tanong ng papalapit na tiyahin ng dalaga. Tia Mele, si Virilio po, kaibigan ko. Pakilala nito sa kanya. Magandang gabi po, sambit ng lalaki. Walang maganda sa gabing ito. Ikaw, Clara. Paano na lang kung saktong kabilugan ang punta niyan dito? Mapapahamak tayo sa ginagawa mo. Galit na wika nito. Napaisip ang lalaki sa sinabing iyon ng Ale. Matalim na titig ang ipinakul nito sa kanya. Kausapin mo yan, Clara. Pauwiin mo na yan. Sigaw pa nito. At tabiling pinapasok siya ni Clara sa loob. Pasensya na, Clara. Sabik na kasi ulit ako na makita ka. Kung pwede sana akong bibisita dito araw-araw. Saad niya. Araw-araw? Narinig mo naman, di ba? Galit na galit yung tiya ko dahil binisita mo ako biglaan. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Ganoon talaga ang mga tiyahin natin. Parang nanay lang kung magselos. Naintindihan ko naman ang ganyan. Pero kapag nakita niyang tunay ang hangarin ko ay tiyak din namang hindi na yan magtataray. Giit niya.
Gusto pa sana niyang makapag-usap dito subalit pinagtabuyan na siya ng dalaga. Wala siyang magawa kundi ang umalis na at babalik na lang sa susunod na araw. Habang naglalakad pa uwi ay nasa lubong niya ang isang kabarkada ng kaibigan. "Kaibigang Berilio, saan ka galing?" tanong nito. "Uy, kaibigang Mike, taga rito ka pala." "Diyan ako galing kay kina Aling Mili. Liligawan ko sana ang pamangkin niyang si Clara," kwento niya. "Kay Aling Mili?" Gulat na tanong nito. "Kilala mo rin pala?" "Bakit hindi? Bantog na aswang yan dito. Marami ng buntis ang nabiktima ng babaeng iyon. Buti na lang at hindi napuruhan ng aswang na yon." Kinabahan si Berilio matapos marinig iyon. Sa utak niya ay posibleng si Clara ay ganoon din. Minsan na siyang nagtataka sa kawerduhan nito, maging sa amoy nito. Tahimik lang siya tulang imik. Wala siyang reaksyon sa isiniwalat ng kakilalang si Mike. "Kilatisin mo munang mabuti ang katauhan ng nililigawan mo, kaibigang Berilio. Baka mahawaan ka pa ng pagiging aswang ng lahing iyan." Saad pa nito bago tuluyan siyang iniwanan. Habang sakay sa jeep ay malalim ang kanyang pag-iisip. Wala siya sa focus at naguguluhan siya. Na tila ba ayaw niyang maniwala na may lahing aswang si Clara. Gayong napakaganda nitong dalaga. Bigla ay nawalan siya ng ganang bumalik sa bahay ng tiya ni Clara. Nagulo ang kanyang utak. Parang nag-alinlangan na siyang ituloy pa ang kanyang balak na panliligaw. Hanggang sa umabot ng 2 linggo na hindi na siya nagparamdam sa dalaga. Nang sumunod na gabi ay binulabog sila ng isang napakabangis na aswang. Tila nagwawala ito at may galit sa kanilang bubong. "Nanay, may aswang. Nanay, tatay." Sigaw na Ella sabay labas sa kwarto nito. Binuksan ng kanilang ina ang ilaw. Agad tumakbo palapit dito sa Ella. "Nanay, may aswang." Sambit ulit na Ella. Siya ring paglabas ni Berilio mula sa kanyang kwarto. "Mukhang kakilala ko po ang aswang na iyan," sambit ni Berilio. "Bakit? May kaalitan kang aswang ha, Berilio?" tanong ng kanyang ama. "Liligawan sana tay, kaso nabisto ko na aswang. Kaya ayun, hindi ko na itinuloy. Mukhang nagalit yata." Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Nanlumo ang mga ito at tila hindi makapaniwala sa dami ng babaeng pwedeng ligawan. Talagang ang may lahing aswang pa. Pinaliwanag naman niyang wala siyang ideya at naloko siya ng mapanlinlang nitong kagandahan. "Alam ko na ikaw yan, Clara. Kahit sirain mo yung bubong namin, hindi mo makikita pang muli ang anino ko. Hindi ko na itutuloy ang panliligaw sa iyo dahil alam ko na isa ka ring aswang, kagaya ng iyong tiya." Mas lalo itong nagwala. Dumapo ito sa kanilang bakuran. Nagpaikot-ikot at siya ring buntot ng mga umaalulong na mga aso dito. Hanggang sa marinig nila ang iyak ng isang alagang aso na parang nasasaktan. "Alaga ba natin iyon?" tanong ni Ella. "Hindi rin ako sigurado, pero mukhang boses iyon ni Bantay," wika ni Berilio. "Oras na may mangyaring masama sa aming alaga. Pangako, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa lahi ninyong mga aswang kayo." Galit na sigaw ng matapang niyang ina na si Aling Minse. Kalmado lang na nakikinig si Mang Oteng, ang kanilang ama. Nagmamatsyag at nakikiramdam lang din ito sa pangyayari sa labas. Matapos sabihin iyon ni Aling Minsi ay biglang tumahimik ang buong paligid. Maging ang mga aso ay tuluyang tumahimik at tila wala nang may nakitang kakaibang nilalang sa paligid. Isang napakatinis na huni ng nilalang mula sa paligid ang kanilang narinig.
Hindi maintindihan ang huni. Para itong nasasaktan na baboy. Tila ito ay kinakatay. Hanggang sa tuluyan na itong nawala. Wala silang idaya kung saan ito patungo basta may tila kung anong sinusundan ng mga aso. Palayo iyon ang palayo sa kanila. Halos hindi na sila natulog sa gabing iyon. Hinintay nila kung babalik pa ba ang nilalang, ngunit nang muli silang makaramdam ng antok, ay natulog na lang din sila pabalik. Sinisiguro ni Virilio na hindi talaga siya magpaparamdam pa kay Clara. Tila nagkaroon na siya ng trauma na manligaw o kumilala ng mga kababaihan, lalo na kapag bago lang ito sa kanyang paningin. Kinabukasan ng magising sila ay bumungad ang nakahandusay nilang alaga na si Bantay sa kanilang bakuran. Wala na itong buhay at wakwak ang tiyan. Nawawala ang mga lamang loob nito. Galit na galit si Virilio nang makita ang kanilang kawawang alaga. Walang ibang gumawa dito kundi si Clara. Alam niyang ito lang ang aswang na may galit sa kanya. Hindi na kasi niya tinuloy ang panliligaw dito. Sino ba kasing hindi aatras kapag alam mong hindi normal na tao ang iyong liligawan? Kahit pa may mga pagkakataon naman talaga na minahal ng tao ang mga ganitong uri ng nilalang. Ngunit hindi kabilang doon si Virilio. Hindi lahat ng tao kayang tanggapin ang katauhan ng mga aswang. Ang iba ay hindi lang natatakot, kundi nandidiri na rin. Katulad ng nararamdaman ni Virilio. Kasalanan ba niya kung bigla siyang umatras dahil sa pagkadismaya? Dahil sa galit ng kanilang pamilya ay pinuntahan ang bahay ng tiyahin ni Clara. Ngunit ayon sa mga kapitbahay ay parang wala ng tao roon. Lumipas naman ang ilang araw ay hanggang sa umabot ng buwan at taon ay wala na talagang bumalik na tao roon para tumira. At yung bahay naman ay unti-unting nawawala ng mga gamit dahil pinapasok ng mga rugby base. Hindi ko siya pwedeng banggitin ng diretso baka mablock na naman tayo. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Tatapusin ko na kasi lumayas na yung aswang.